Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang lumalabo ang isipan mo? Na parang ang mga salitang dati mong ginagamit sa araw-araw biglang hindi mo na maalala? Na parang may mga alaala na dahan-dahang lumalayo at may bahagi ng sarili mong unti-unting nawawala? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Ang pagkawala ng memorya, lalo na kapag lampas na sa edad na 50, ay isa sa mga pinakatahimik at pinakamasakit na simptomas ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang simpleng pagkain, madaling hanapin dito mismo sa Pilipinas, na kayang muling sindihan ng ilaw na akala mo'y tuluyan ng nawala? 5 araw lang. Araw-araw sa umaga, kinain ko ito. At ang utak kong parang laging pagod, parang biglang nagising. Yung pakiramdam na may nakakalimutan ka lagi, parang nawala, parang mahika. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo nga muna, taga saan ka nanonood? I-type mo sa comments. Nakakatulong yan para malaman namin hanggang saan umaabot ang kaalamang ganito. At habang andyan ka na rin, i-check mo kung nakasubscribe ka na. Minsan, nanonood tayo, natututo, pero nakakalimutang pindutin yung button. Pero yan ang paraan para manatiling libre ang mga videos tulad nito para sa mas marami pang tao. Sige, diretso na tayo sa mahalaga. Ang kinain ko tuwing umaga na talagang nagpalinaw ng memorya ko, itlog. Oo, itlog na nilaga. Simple lang. Pero hindi basta-bastang itlog. At hindi rin basta kung paano ito niluto. Matagal nang pinalalabas na masama raw ito sa puso dahil sa kolesterol. Pero ngayon, malinaw na maling-mali yun. Sa totoo lang, napakaraming tao ang hindi nakinabang sa benepisyo ng itlog dahil sa maling paniniwalang ito. Ang itlog ay may taglay na choline. Mahalaga ito sa pagbuo at pagpapanatili ng memorya at konsentrasyon. Mayaman din ito sa B vitamins, lalo na ang B12 na direktang nakakatulong sa kalusugan ng mga neuron sa utak. At hindi lang yan. Puno rin ito ng antioxidants na nagproprotekta laban sa maagang pagtanda ng utak. Pero may mas mahalaga pa. Kapag kinakain mo ang itlog sa umaga, bago pa kumain ng iba, mas madaling nasisipsip ng katawan ang mga sustansyang kailangan ng utak. Parang nag-on ka ng switch sa isipan mo sa umpisa pa lang ng araw. Yon ang nangyari sa akin. Pangalawang araw pa lang, naramdaman ko na. Yung mga detaling nakalimutan ko noon, unti-unting bumalik. Bigla kong naalala ang pangalan ng mga taong matagal ko nang hindi nakikita. Yung inis na laging di ko mahanap ang salamin o susi, wala na. Pero para mas maintindihan kung bakit ito epektibo at kung bakit mabilis ang epekto, kailangan nating sumilip ng mas malalim sa koneksyon ng pagkain at ng utak. Sa maraming tao, ang almusal ay parang wala lang. Minsan, isang tasa lang ng kape, minsan naman kahit ano lang na matamis ang kinakain, kung minsan pa nga nilalaktawan na lang. Pero ang hindi alam ng karamihan ay kung gaano kalaki ang epekto ng almusal sa paggana ng utak sa buong araw, lalo na sa mga may edad na. Sa unang oras pagkagising, sobrang sensitibo ng katawan. Galing tayo sa mahaba-habang oras ng puyat at gutom, at kahit tulog tayo, aktiba pa rin ang utak. Kaya pagmulat ng mata, gutom na gutom ang isipan natin sa nutrisyon. Doon pumapasok ang bigat ng unang kain sa umaga. Kapag kumain tayo ng pagkaing mayaman sa choline gaya ng itlog, binibigyan natin ng utak ng kakayahan para makagawa ng acetylcholine, isang kemikal na mahalaga para sa memorya at konsentrasyon. Kapag kulang ito, para tayong nakikinig sa radyo na may static, may tunog pero hindi malinaw. Ganon din ang utak kapag hindi sapat ang nutrients. At hindi lang yan. Sa mga edad 50 pataas, natural na bumababa ang tinatawag na neuroplasticity. Yan ang abilidad ng utak na gumawa ng bagong koneksyon. Pero ang tamang pagkain sa umaga, lalo na yung mayaman sa sustansya gaya ng itlog, kayang gisingin uli ang mga koneksyong ito. Parang bigla ang kuryente na bumuhay sa mga natutulog na parte ng utak.
Bukod sa choline, ang itlog ay may selenium, zinc, vitamin D at mataas na kalidad ng protina. Sama-sama, proteksyon nito ang mga yan sa selula ng utak laban sa oxidative stress, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkalagas ng memorya habang tumatanda. Kapag hindi sapat ang nutrisyong ito, parang nagtitipid ang utak, bumabagal ang takbo, humihina ang signal, at napapansin ito sa mabilisang pagkalimot, kawalan ng focus, at pagod sa pag-iisip. Sa mga pag-aaral na ginawa sa University of Eastern Finland, nakita nila na ang mga taong regular na kumakain ng itlog ay mas mataas ang scores sa memory tests at cognitive performance. Mas malaki pa nga ang epekto sa mga edad 60 pataas. Ngayon baka tanungin mo, bakit parang ang bilis ng epekto? 5 araw lang, ramdam na. Simple lang, dahil matagal nang kulang ang katawan mo sa mga nutrients na ito. Marami ang ilang taon nang hindi sapat ang choline, B12 o antioxidants sa katawan. Kaya nung nagsimulang matanggap ng tuloy-tuloy sa umaga ang tamang nutrisyon, biglang gumana ang sistema. Parang tuyong lupa na unang beses ulit nadiligan. Agad-agad itong sumisipsip ng tubig. May isa pang mahalagang aspeto na madalas nakakaligtaan. Ang emosyonal at metabolic na epekto ng pagkain. Kapag kumain ka ng totoong pagkain, yung may sapat na sustansya, pakiramdam ng katawan mo na inaalagaan siya. Bumababa ang level ng cortisol na siyang stress hormone at mas nagiging balanse ang nervous system. Ang resulta? Mas kalmado ang isipan, mas maliwanag ang focus, at mas madaling matuto ng bago. Pero hindi sapat na alam mo lang kung anong sustansya ang mahalaga. Kailangan mo ring malaman kung kailan ito dapat kainin, paano ito ihanda, at anong mga detalye ang dapat isaalang-alang para talagang gumana ito. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Paglampas ng edad na 50, maraming pagbabago sa katawan na nangyayari ng dahan-dahan, halos di napapansin. Nawawala ang lambot sa mga kasu-kasuan, bumabagal ang panunaw, humihina ang kalamnan, pero ang pinakamanakakatakot, yung nangyayari sa loob ng utak, sa tahimik, hindi natin nakikita. Dito nagsisimula yung mga simpleng pagkakalimot, pangalan ng kapitbahay, araw ng appointment, mukha ng dating kaibigan. Dati, isang beses lang, pero ngayon, palagi na. At madalas, tinatanggap na lang ito bilang normal na parte ng pagtanda. Pero ang totoo, hindi ibig sabihin na tumatanda ka, hindi ka na pwedeng matuto o maalala. Hindi totoo na wala na tayong magagawa. Ang utak, kahit matanda na, buhay pa rin. Kailangan lang ng tamang nutrisyon, ng sigla, ng diretsyong suporta. Diyan pumapasok ang choline. Isang mahalagang sustansya na matatagpuan sa itlog, lalo na sa pula nito. Ang choline ay isang organic compound na kailangan para makagawa ng acetylcholine, ang kemikal na ginagamit ng mga neurons para mag-usap. Kapag nag-e-effort kang alalahanin ng lumang number ng telepono, o pangalan ng nakasalubong mo kahapon, o gusto mong unawain ang sinasabi ng kausap mo, yan ay trabaho ng acetylcholine. Pero habang tumatagal ang edad, unti-unting bumababa ang natural na antas ng choline sa katawan. Kapag hindi ito napupunan ng pagkain, nagsisimulang bumagal ang utak. Para bang pinuputol ang koneksyon sa pagitan ng mga ideya. Nahihirapan kang bumuo ng bagong memorya at sa mga matatagal na panahon ng kakulangan, pwedeng magpakita ng simptomas na parang neurological disease kahit hindi naman talaga. Sa maraming bahagi ng Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, kulang sa choline ang kinakain ng mga tao. Bakit? Kasi yung mga pagkaing may choline, gaya ng itlog, atay o isda na may taba, ay matagal nang tinatakutan. Laging may babala tungkol sa kolesterol. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, para sa karamihan ng tao, ang choline sa itlog ay hindi lang ligtas, kundi kinakailangan. At kung tama ang dami ng pagkain,
hindi ito delikado sa puso. Bukod sa kulin, may isa pang mahalagang sustansya sa itlog na hindi dapat baliwalain, ang vitamina B12. Kapag kulang ang katawan mo sa B12, lumalabo ang isipan, nawawala ang konsentrasyon at sa mga mas malubhang kaso, pwede pa itong humantong sa paggalito, depresyon o kahit delusion. Karaniwan na ang kakulangan sa B12 sa mga edad 50 pataas, lalo na sa mga umiinom ng gamot para sa asido sa tiyan, maintenance sa alta presyon, o sa mga matagal nang hindi kumakain ng karne o protina mula sa hayop. Mayroon din tayong mga natural na antioxidant sa itlog, gaya ng lutein at zeaxanthin. Madalas silang iugnay sa kalusugan ng mata, pero alam mo bang may mahalaga ring papel ang mga ito sa utak? Tumutulong sila sa pagprotekta ng brain tissue laban sa pinsalang dulot ng tinatawag na free radicals. Ang free radicals ay parang kalawang sa utak. Unti-unti nilang sinisira ang mga koneksyon sa pagitan ng neurons. Pero ang antioxidants, gaya ng nasa itlog, ay parang panangga. Pinipigilan nila ang pagkasira o pinapabagal ang proseso. At kapag palagi mong kinakain ng itlog, napapanatili mong malakas at buo ang mga bahagi ng utak na may kinalaman sa long-term memory at sa kakayahang gumawa ng matalinong desisyon. Isa pang bagay na dapat malaman, ang kulin ay hindi kayang gawin ng katawan ng sapat. Ibig sabihin, kailangan mo itong kunin araw-araw mula sa pagkain at hindi ito makukuha sa mga instant snacks, matatamis na tinapay o inuming pulbos. Hindi mo mapapakain ng utak ng puro empty calories. Kailangan nito ng nutrient density, pagkain na siksik sa sustansya. Kaya kung gusto mong tunay na tulungan ng utak mo, subukan mong isama sa almusal ang 2 itlog na nilaga. Mas mabisa pa kung may kasama itong healthy fat, gaya ng konting olive oil o avocado. Para itong super gasolina para sa utak mo. Nagbibigay ng enerhiya, linaw at proteksyon sa simula pa lang ng araw. Sa pagtatapos ng unang linggo, maraming tao ang nagsasabing hindi lang sila mas energetic, kundi mas malinaw din ang kanilang alaala. Mas mabilis nilang naaalala ang mga bagay-bagay, mas masaya silang magbasa ulit, at mas buhay ang pagnanais nilang matuto. Pero teka, may mahalagang babala. Para talaga gumana ang itlog bilang suporta sa memorya, kailangan tama ang paraan ng paghahanda at oras ng pagkain. At dito na tayo sa susunod na bahagi. Ipapaliwanag natin kung paano mo dapat kainin ang itlog tuwing umaga, kailan ito pinaka-epektibo, at anong mga bagay na dapat iwasan para hindi masayang ang epekto nito. Dahil hindi sapat na alam mong healthy ang isang pagkain, ang tunay na resulta ay makikita lang kapag tama ang kombinasyon ng paghahanda, oras at pagkain. At sa itlog, maraming ang nagkakamali. Kapag narinig nilang maganda ito sa memorya, isasama agad sa almusal. Pero piniprito sa mantikang ilang ulit ng nagamit, sinasabay sa puting tinapay o process na pagkain na puno ng asukal. Kaya ayon, walang epekto. Patuloy pa rin ang pagod, malabo pa rin ang isipan, at ang masaklap, nasisi pa ang itlog kahit hindi naman yun ang problema. Kung ang layunin mo ay linawin ang isipan at protektahan ang utak, ang pinaka-ideal ay ang pagkain ng itlog na nilaga, walang sobrang asin, sa umaga, at kung maaari, nang walang laman ng tiyan. Mas mainam pa kung iinumin mo muna ang 1 baso ng maligamgam na tubig na may kalamansi bago kumain, para maihanda ang tiyan sa mas mahusay na pagtanggap ng sustansya. Simple lang ang dahilan. Sa umaga, habang hindi pa tayo kumakain ng kahit ano, malinis ang galaw ng sistema ng pagtunaw. Wala pa siyang ibang kailangang ayusin o basagin. Kaya kapag kumain ka ng itlog, diretso ang epekto. Mas mabilis maabsorb ng katawan ang choline na agad gagamitin para gumawa ng acetylcholine. Mas mahusay ding tinatanggap ng mga nerve cells ang vitamin B12 at mas epektibong nakakagalaw ang antioxidants sa isang kapaligirang hindi acidic. Dito rin pumapasok ang babala sa mga pritong itlog. Kapag piniprito ito sa lumang mantika o sa mantikang masyadang mainit, nasisira ang natural na taba ng pula. Sa halip na makatulong,
nagkakaroon pa ito ng mga inflammatory compounds na nakakasama sa utak at katawan. Kung talagang hindi maiwasan ng pritong itlog, gumamit ng extra virgin olive oil. Lutuing dahan-dahan at iwasang masunog ang gilid. Kapag may maitim na tutong, senyales na iyon na may nasira na sa nutrisyon. May isa pang mahalagang detalye, ang tamang oras ng pagkulo ng itlog. Ang pinakarekomendado ay yung luto na ang puti pero medyo malampot pa ang pula. Kapag sobrang tagal ng pagkakakulo, nawawala ang ilan sa mahahalagang bitamina gaya ng biotin at bahagi ng choline. Karaniwang sapat na ang 7 hanggang 8 minutes mula sa oras na kumulo ang tubig. Malambot ang pula, hindi hilaw pero hindi rin tuyong-tuyo. Ngayon, baka tanungin mo, gaano karaming itlog ang pwede sa isang araw? Para sa karamihan ng matatanda na lampas sa edad 50 at walang matinding problema sa atay o allergy sa itlog, 2 itlog kada umaga ay ligtas at may benepisyo. Pero para sa mga umiinom ng gamot para sa kolesterol o may kondisyon sa puso, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago magbago ng pagkain. Hindi dahil bawal ang itlog, kundi para matiyak kung paano ito babagay sa kabuuang kalusugan. Sa katunayan, dumarami na ang mga nutrisyonista at doktor na sumusuporta sa pagkain ng itlog bilang parte ng balansing dieta. At kung gusto mong mas palakasin pa ang epekto ng itlog sa katawan, pwede mong itong isabay sa iba pang pagkaing pampalusog. Ang isang hiwa ng avocado, halimbawa, ay may healthy fats na tumutulong sa pagsipsip ng mga bitamina sa pula ng itlog. Ang natural na oatmeal, yung walang asukal, ay nagbibigay ng himayay at mas matagal na enerhiya. At ang isang taasan ng green tea sa umaga ay nagbibigay ng banayad na panimula ng sigla. Mas malinaw na focus at mas positibong pakiramdam sa buong araw. Iwasan mo rin ang pagsabay ng itlog sa mga pagkaing matatamis, puting tinapay, o mga processed food sa umaga. Ang mga ganitong pagkain ay biglang nagpapataas ng insulin, nagdudulot ng pamamaga sa katawan, at sumasagabal sa tamang pagsipsip ng sustansya. Bukod pa rito, nakakapag-trigger sila ng tinatawag na brain fog, yung pakiramdam na lutang, inaantok, at malabo ang isip pagkatapos ng almusal na parang moderno pero kulang sa tunay na nutrisyon. Isa pang mahalagang bagay, ang konsistensya. Hindi sapat ang paminsan-minsan lang na pagkain ng itlog. Kung seryoso kang gustong tulungan ng iyong utak, kailangan mo itong gawing bahagi ng routine. Dahil ang utak ay natututo sa paulit-ulit na mensahe, sa tuloy-tuloy na pagpapakain ng tamang nutrisyon. Kaya sa loob ng 5 araw na sunod-sunod, kapag naging parte na ng araw mo ang pagkain ng itlog sa tamang paraan, saka mo talaga mararamdaman ang epekto. Parang sinasabi ng utak, ngayon, handa na akong gumana ng buo. At bagamat parang sobrang simple ang payong ito, malalim ang ibig sabihin. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng itlog. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mensahe sa iyong katawan na pinapahalagahan mo ito, na inaalagaan mo ito, at sa sagot ng katawan, dumarating ang sigla, kalinawan, at muling pagbuhay ng alaala. Ngayong alam mo na kung paano ihanda at kailan kainin ng itlog para sa pinakamabisang epekto, ano naman ang mga dapat mong asahan? Ano ang unti-unting mangyayari sa isipan mo kapag naging bahagi na ito ng iyong umaga? Natural lang na magtanong ka ng 2 itlog lang sa umaga? Ganun lang kasimple? At ang sagot ay, oo. Kasi ang katawan ng tao, kapag sa wahas nakatanggap ng sustansyang matagal ng kulang, nagbibigay agad ng sagot. Sa unang araw, baka wala kang mapansing kakaiba. Pareho pa rin ang lasa. Pareho pa rin ang itsura ng almusal. Pero sa loob mo, may nangyayari na. Unti-unting ginagamit ng katawan ang choline na dati kulang na kulang. Gumagawa na ito ng bagong acetylcholine, ang kemikal ng memorya. Ang mga antioxidants gaya ng lutein ay tahimik na nagsisimulang linisin ng utak, tinatanggal ang matagal ng naipong lason, at ang vitamin B12 ay nagsisimula ng ayusin ang mga maliliit na sirang koneksyon sa pagitan ng neurons, na siyang dahilan kung bakit lumalabo ang isip pagkatapos ng almusal. Sa ikalawang araw, mas malinaw na. Unti-unti,
Nararamdaman ng katawan na hindi ito aksidente, na may tuloy-tuloy na sustansya. Diyan nagsisimula ang pakiramdam ng kalinawan. Parang hindi ka na ganong kabagal mag-isip. Mas madali nang sumabay sa usapan. Mas swabe ang pag-alaala sa mga simpleng bagay. Bayarin, appointment, tawag na kailangan mong gawin. Ang dating kailangan mong isulat, ngayon, kusa mo nang naaalala. Pagdating ng ikatlong araw, nararamdaman ng marami ang tinatawag nilang gaan sa isipan. Parang may na-unlock. Yung tila bang may usok na matagal nang nakabalot sa utak, unti-unting nawawala. Mas mabilis kang makaisip. Mas malinaw ang memorya mo sa mga nangyari kani-kanina lang. Papasok ka sa isang kwarto at maaalala mo kung bakit ka nandun. Bubuksan mo ang aparador at alam mo kung ano ang hinahanap mo. Mga simpleng bagay, pero ang laking ginhawa. Sa ika-4 na araw, mas tumatama na sa damdamin. May mga alaala na dati ay malabo na, ngayon biglang lumilinaw. Pangalan ng kaklase mo noon. Yung kantang lagi mong naririnig habang nasa biyahe. Amoy ng ulam na niluto ng isang taong mahal mo. At habang bumabarit ang mga alaalang ito, may hatid din silang malalim na koneksyon sa sarili mong nakaraan. Dahil ang pagbabalik ng memorya, hindi lang sa utak na darama. Umaabot ito sa puso. At sa ika-5 araw, may kakaibang nangyayari. Nagsisimula ka ulit magtiwala sa sarili mong isipan. Yung takot na baka makalimot ka na naman, unti-unting nawawala. Bumabalik yung kumpiyansa mong makipag-usap. Maalala ang dapat sabihin. Magdesisyon ng hindi nangangapa. At kasama ng tiwalang ito, sumisibol ang mas mataas na self-esteem, mas siglang katawan at mas masayang pakiramdam. Hindi ito himala, kahit parang ganun ang dating. Ang resulta ay bunga ng 3 simpleng bagay. Isang pagkaing puno ng nutrisyon, tamang oras ng pagkain, at araw-araw na konsistensya. Siyempre, iba-iba ang katawan ng bawat isa. May mga agad nakakaramdam ng pagbabago. May iba naman, dahan-dahan ng dating. Pero ang pattern ay pare-pareho. Kapag binigyan mo ang utak mo ng kailangan niya, tutugon siya. Magigising siya. Muling maaalala. Sa isang pag-aaral ng Harvard University sa mga matatanda, edad 60 hanggang 70, nakita nilang ang araw-araw na pagdagdag ng choline sa almusal ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mental performance sa loob lang ng 5 araw. At ang mas kamangha-mangha, kahit yung mga taong madalas nakakalimot dati, nakaramdam ng konkretong pagbuti. Pero mahalaga ang babala. Ang mga epektong ito ay lumalabas lang kapag tama ang paghahanda, tuloy-tuloy ang pagkain at may kasamang basic na pangangalaga sa sarili. Kung sa buong araw puro instant noodles, matatamis, kulang sa tulog at puro stress, mababawasan ang benepisyo. Kaya kahit ang pinag-uusapan natin ay isang simpleng pagkain lang, ang totoo, ito ay tungkol sa isang pangakong tahimik, sa sarili mong kalusugan, sa isipan mo, sa kinabukasan mo. At kahit na ang 5 araw na ito ay maaaring maging simula ng isang positibong pagbabago, ang tunay na resulta ay dumarating sa pagpapatuloy. Marami ang nagsasabi na pagkalipas ng 2 o 3 linggo, muli nilang na-e-enjoy ang pagbabasa ng mga libro. Hindi lang isang pahina, kung hindi buong aklat. Ang iba naman ay bumalik sa mga dating hilig, tulad ng crossword puzzles o mga larong pampatalas ng isip na dati ay parang nakakainis lang. May mga nagsabi pa na parabang naibalik nila ang sarili nila, na ang utak ay dahan-dahang isinusuli ang mga bahagi ng pagkatao na parang kinuha ng panahon. Pero hindi lahat ay dapat sundin agad ang payong ito ng walang ingat. May mga taong, sa halip na makinabang, kailangan mag-ingat sa pagkain ng itlog. Dahil sa usaping kalusugan, walang iisang sagot na bagay sa lahat. Kaya kahit maraming benepisyo ang itlog na suportado ng siyensya, mahalagang banggitin ang mga eksepsyon. Yung mga pagkakataong hindi ito ang pinakaangkop na pagkain para sa isang tao o dapat lang kainin ng may tamang gabay. Ang unang grupo na dapat mag-ingat ay ang mga may allergy sa protina ng itlog. Karaniwan ito sa mga bata, pero may mga matatanda rin na nakakaranas nito. Minsan pa nga, bigla itong lumilitaw kahit kailan. At ang sintomas, hindi lang makikita sa balat. Minsan nasa loob, gaya ng kabag, hirap sa paghinga, pananakit ng ulo o matinding pagkapagod pagkatapos kumain.
Kung napapansin mong hindi ka komportable tuwing kumakain ng itlog, kahit kaunti lang, huminto ka at magpatingin. Maaaring ang immune system mo ay tahimik na lumalaban at sa paglipas ng panahon, pinapahina nito ang katawan mo. Ang ikalawang grupo ay ang mga may malalang kondisyon sa atay, gaya ng chronic hepatitis, cirrhosis o matinding fatty liver. Mataas sa natural na taba ang pula ng itlog. Bagaman ligtas ito para sa karamihan, maaaring mahirapan ang isang usang nanghihina na ang atay sa pagproseso nito. Ang epekto? Pagkahilo, pagkapagod at kabigatan sa tiyan. Kung ganito ang kalagayan mo, mas mabuti nang kumonsulta muna sa hepatologist o functional nutritionist bago ka magdagdag ng itlog sa araw-araw. May isa pang grupong dapat ding maging maingat. Ang mga may pamilyang may kasaysayan ng familial hypercholesterolemia, isang genetic na kondisyon kung saan sobrang taas ng kolesterol kahit maayos ang dieta. Ibang klase ito sa karaniwang hypercholesterolemia. Dito, kahit anong pag-iingat, mataas pa rin ang kolesterol. Kaya ang pagkain ng pagkaing may kolesterol gaya ng pula ng itlog ay dapat pinag-iisipang mabuti. Hindi ibig sabihin na bawal agad, pero ang dami, dalas at kombinasyon ng pagkain ay dapat kontrolado ng isang profesional. May isa pang mahalagang paalala para sa mga umiinom ng blood thinners gaya ng warfarin o ibang gamot na may kinalaman sa vitamin K, dapat mag-ingat. Kahit hindi mataas ang itlog sa vitamin K, maaari pa rin itong makialam sa metabolismo ng ilang sustansya at sa epekto ng gamot. Kahit natural ang pagkain, kapag biglaan ang pagbabago sa diet, pwede nitong baguhin ang bilis ng pagdugo o pamumuo ng dugo. Kaya anumang malakihang pagbabago sa pagkain, kahit mukhang healthy, ay dapat i-report agad sa doktor. May isa pang grupo na dapat mas maingat, ang mga nakatatanda na may mahina ng immune system. Ang hilaw o hindi masyadong luto na itlog ay maaaring may dalang salmonella, isang bakterya na kayang labanan ng malusog na katawan pero delikado para sa mga matatanda. Para maiwasan ito, siguraduhing malinis ang itlog bago lutuin at lutuing mabuti hanggang matigas ang puti ng itlog. Iwasan din ang mga pagkain gaya ng homemade mayonnaise, hilaw na sarsa o kahit anong may pulang hilaw, lalo na sa kainan sa labas. At kahit wala ka sa alinmang grupo ng panganib, tandaan mo ito, wala dapat sobra-sobra. Kahit ang pinaka-healthy na pagkain, kapag nasobrahan, pwedeng magdulot ng ambalanse sa katawan. Ang susi sa tunay na kalusugan ay balanse, iba't ibang klase ng pagkain at pakikinig sa katawan mo. Kapag napansin mong madalas kang bloated, nawawalan ng gana o nababago ang takbo ng tiyan mula nung nagsimula kang kumain ng itlog araw-araw, pakinggan mo ang mga sinyales. Minsan, hindi ang itlog ang may problema, kundi ang mismong routine ng pagkain na hindi na balanse mula pa noon. At ngayon, ito ang katotohanan hindi laging madaling tanggapin. Maraming tao ang umaasa na isang pagkain lang ang sagot sa dekada ng hindi tamang pagkain, kawalan ng ehersisyo at kulang sa tulog. At kapag hindi agad nakita ang epekto, nadidismaya. Pero ang memorya ay hindi produkto ng isang bagay lang. Ito ay bunga ng bawat araw, ng lahat ng iniisip mo, nararamdaman mo at ginagawa mo. Ang itlog ay simula lang, hindi siya milagro. Pero kung gagamitin mo ito ng tama, ito ay maaring isa sa pinakamadali at pinakamakapangyarihang kasangkapan para buhayin muli ang utak, ayusin ang mood at ibalik ang linaw sa isipan na matagal mo nang hanahanap. Pero habang pinag-uusapan natin kung ano ang makakatulong sa memorya, mahalagang tingnan ang kabilang panig, kung ano ang unti-unting sumisira dito araw-araw, tahimik at halos hindi mo namamalayan. Dahil hindi lang kung ano ang kinakain mo ang humuhubog sa iyong memorya, kundi kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa, lalo na tuwing umaga. Sa unang 2 oras pagkagising, ang utak ay nasa pinaka-receptive nitong estado, pero kasabay din yon, pinakamahina ito sa panangga. Ano mang gawin mo sa sandaling yon o hindi mo gawin, ay pwedeng magtagda kung magiging malinaw ba ang isipan mo sa buong araw o hindi. At ang masaklap, marami sa mga ginagawa natin tuwing umaga na akala natin ay normal lang ay siyang sumisira sa ating memorya. Isa sa pinakamapanirang ugali, nagsisimula pa lang bago ka bumangon. Yung pagbukas ng mata, diretso hawak ng cellphone. Yung utak mo, nakararating lang sa pagitan ng tulog at gising, biglang binabagsakan ng masasamang balita, notifications, social media, chat, video,
Lahat sabay-sabay. Parang binuhusan ng laman ng isang basong halos walang laman. At ang una nitong tinatamaan, ang hippocampus, parte ng utak na responsable sa bagong alaala. Yung panahon na dapat ay iniintindi mo muna ang katawan mo, ang paghinga mo, ang direksyon ng araw mo, ninanakaw ng cellphone. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ito araw-araw, linggo-linggo, nagsisimulang mawalan ng kakayahan ng utak mo na mag-focus. At kung hindi ka makakapag-focus, paano ka makakaalala? May isa pang ugali, lalo na karaniwan dito sa Pilipinas na parang walang masama pero malaki ang epekto sa isipan. Ang pagsisimulan ng araw sa sobrang tamis, isang kape na may 3 kutsarang asukal, o yung chocolate drink, o yung mga instant na juice na puro sugar. Kapag ito ang unang pumasok sa katawan mo sa umaga, biglang tumataas ang insulin. At pagkatapos ng ilang minuto, biglang bagsak ang glucose. Ang resulta? Parang nalito ang utak mo. Naging alerto pero sabay naguluhan. Minsan sabay pa ang pagkalito at pagkapagod, kahit kakagising mo lang. Kapag ginagawa ito araw-araw, tumatagal ang epekto. Nagkakaroon ng insulin resistance sa utak, isa sa mga dahilan kung bakit bumababa ang kakayahang matuto. At hindi lang yun, konektado rin ito sa pagbuo ng amyloid plaques na sangkot sa paglala ng Alzheimer's. Parang araw-araw mong pinapainit ang sunog sa loob ng utak mo habang hawak ang tasa ng matamis at nakangiti, hindi mo pa alam na may nangyayaring masama. Pero marahil ang pinakamalupit at pinakadi kapansin-pansing ugali sa lahat ay ang hindi pagkain ng almusal. Marami ang naniniwala na sa hindi pagkain tuwing umaga, para bang nililinis nila ang katawan o nagtitipid ng calories. Pero ang totoo, kabaliktaran ang nangyayari. Kapag tumagal ang gutom sa umaga nang walang kahit anong sustansya, napipilitan ng katawan na gumamit ng emergency energy. At ang utak, na walang sapat na glucose at choline, ay nagtitipid ng enerhiya. Pinapababa ang kakayahan nitong magdesisyon, mag-isip ng malinaw, at matandaan ng mga bagay-bagay. At ito ay nangyayari tahimik. Walang sakit, walang matinding sintomas. Minsan simpleng pakiramdam lang na may kulang. Parang may fog sa isipan na hindi mo maipaliwanag. Sa paglipas ng panahon, ang madalas na pag-skip ng almusal ay umaabot pati sa emosyon. Napapansin mo bang mas madaling uminit ang ulo? Mas madaling mapikon? Mas ayaw makihalubilo? Maaaring konektado yan sa kakulangan ng nutrisyon tuwing paggising. Para sa mga lampas edad 50 na natural nang bumababa ang paggawa ng neurotransmitters, ang ugaling ito ay maaaring maging tulak pababa sa kalusugan ng isipan. At dito nagkakaugnayang lahat. Pwede kang kumain ng pinakamalusog na pagkain sa mundo, gaya ng itlog na mayaman sa choline, B12, antioxidants at protina. Pero kung kasabay nito ay pinanatili mo rin ang mga ugaling sumisira sa utak mo tuwing umaga, hindi mo rin makukuha ang buong benepisyo. Parang maglalagay ka ng pinakamahal na gasolina sa sasakyan mo, pero butas ang gulong at sira ang preno. Kaya ang pag-aalaga sa memorya ay isang kabuuan. Hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa lahat ng iniuna mo sa umaga, mula sa galaw ng katawan hanggang sa iniisip, pinakikinggan at nararamdaman mo. Ngayon na alam mo na kung paano palakasin ang isipan at kung anong mga pagkakamali ang dapat iwasan, panahon na para pagsamahin ang lahat ng ito sa isang simpleng plano, isang disiplina na pwedeng gawin araw-araw. At kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin ay seryoso ka sa sarili mong kalusugan. Seryoso ka sa iyong isipan, sa iyong kalayaan, sa iyong kakayahang mabuhay ng may dignidad at talas ng isip. Sa mundong pinapabilis ang lahat at parang tinatanggap na lang ang pagkalimot bilang normal, pinili mong huminto, makinig, matuto. At ngayon nasa kamay mo na ang isa sa mga pinakasimple pero pinakamakapangyarihang sandata para buhaing muli ang utak mo
ang kaalaman. Pinag-usapan natin ang itlog, isang pagkaing abot-kaya, karaniwan pero kamangha-mangha kung tama ang paggamit. Tinukoy natin kung paano ang choline, B12, antioxidants at protina nito ay tumutulong na muling buhayin ang koneksyon ng isipan. Ipinaliwanag natin kung bakit lalo na paglampas edad 50, kailangan na ng tulong ang utak mo at kung paano ang almusal ang maaaring maging turning point ng buong araw mo. Pero hindi rin natin itinago ang katotohanan. Pinag-usapan natin ang mga panganib, kung sino ang dapat umiwas o mag-ingat. Tinukoy natin ang mga ugaling tahimik na sumisira sa memorya tuwing umaga, ang cellphone agad pagkagising, ang sobrang asukal sa tasa ng kape, ang paulit-ulit na paglalaktaw ng almusal. Lahat ng ito, bagamat parang simpleng bagay, ay unti-unting binabawasan ng kakayahan mong makapag-isip, maalala at mabuhay ng may linaw. At ngayon, baka tinatanong mo ang sarili, saan ako magsisimula? Ang sagot, simulan mo bukas ng umaga. Bago mo kunin ang cellphone, bago mo buksan ang TV, bago mo basahin ng mga mensahe. Pumunta ka sa kusina, maglaga ng 2 itlog. Lutong tama, malambot ang pula, buo ang puti. Walang sobrang asin, walang kahalong komplikado. Kailangan lang ng intensyon. Kainin mo ng dahan-dahan. Damhin mo. Intindihin mo na ang simpleng pagkain yan ay isang mensahe ng pagmamalasakit sa sarili mong utak, sa kung sino ka, sa lahat ng ala-ala mong mahalaga. Kung kaya, samahan mo ng konting abokado o tsa na walang asukal. Huminga ng malalim at simula ng araw mo nang may kamalayang gumagawa ka ng isang bagay para sa sarili mo. Hindi para sa forma, hindi para sa iba, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga. Ang katinuan mo, ang kalayaan mong mag-isip, ang dignidad mong mabuhay. Gawin mo ito ng 5 araw na sunod-sunod, walang palya, at pakinggan ng katawan mo. Pansinin ang mga pagbabago, yung mga salitang mas madaling maalala, yung pakiramdam ng pagiging mas kalmado, mas maaliwalas, mas ikaw. At kung gumana ito sa'yo at malaki ang posibilidad na gumana, ikwento mo, sabihin mo sa kapatid mo, sa anak mo, sa kapitbahay. Dahil napakaraming tao ang tahimik na nahihirapan, iniisip na normal lang ang makalimot, na normal lang ang unti-unting pagkawala ng liwanag. Pero lang totoo, kulang lang sila ng nutrisyon, kulang sa tamang impormasyon, kulang sa alagang totoo. Ngayon, sabihin mo nga, taga saan ka nanonood? I-type mo dito sa comments. Malaking tulong yan para mas maikalat natin ang mensaheng ito sa buong Pilipinas. Baka sakaling may isang tao sa mismong barangay mo ang makapanood at magbago ang takbo ng buhay niya. At isa pa, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa channel na ito. Baka akala mo maliit na bagay lang, pero hindi. Kapag nagsusubscribe ka, pinapalakas mo ang layunin ng content na ito. Mas maraming tao ang maaabot ng impormasyon, mas marami tayong matutulungan. At kung may natouch sa pinso mo sa video na ito, mag-iwan ka ng comment, kwento mo ang karanasan mo sa memorya, ibahagi mo kung anong hakbang ang gagawin mo simula ngayon. Binabasa ko ang bawat isa. At hindi lang ako, marami rin ang nakakabasa. Minsan, ang simpleng salitang isusulat mo, iyon ang magiging lakas ng loob ng isang taong halos bibitiw na. Dahil ang memorya, hindi ito tungkol sa pag-aalala ng pangalan at petsa. Ang memorya ay ang pag-aalala kung sino ka. Ang pagkilala sa sarili mo, sa harap ng salamin ng buhay. At kung isang simpleng itlog lang ang makakatulong para maibalik mo iyon, bakit hindi mo simulan bukas? Ito ay isang mensaheng ginawa ng may puso, respeto at katotohanan. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na video. At tandaan mo, ang pag-aalaga sa isipan ay isang anyo ng pagmamahal.